call na yan ng korte kung saan nakafile ang information. Nasa kamay na ng Sandigan Bayan ang desisyon kung itatrato ba na kusang sumuko o inaresto si Senator Rodante Marcoleta. Ito ay matapos maglabas ng arrest warrant ang anti-graft court kanina dahil sa kasong plunder na isinampa ng ombudsman. Ipaubayan na lang din natin sa korte kung ano ba talaga ang tingin ng korte sa nangyari. Was it an arrest or was it a voluntary surrender? Ayon sa Department of Justice o DOJ, maaaring magamit ng mitigating circumstance o dahilan para mapababa ang parusa kapag voluntaryong sumuko si Marcoleta. Subalit ito ay mangyayari lamang kapag nagbaba na ng hatol ang hukuman. Isa sa malaking significance na lang ng difference between arrest or voluntary surrender is for purposes of mitigating circumstances. Eventually, if the accused will be convicted, the mitigating circumstance of voluntary surrender will be considered for purposes of assessing the penalty that will be imposed on the accused. Sinabi ng kampo ni Marcoleta na kusang sumuko ang mambabatas sa jurisdiksyon ng korte. Binigyang diin din ni Senator Marcoleta na susunod siya sa lahat ng mga prosesong ipinatutupad alinsunod sa batas. Kaya lang kailangan dumaan sa proseso. At nauna na nag-determine na nga yung probable cause, kaya nag-issue na po sila ng warrant of arrest. Pagpunta ko rito, inaasahan ko na lahat ang mga prosesong gagawin ng korte. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, ako ay hindi magtatago, haharapin ko ang batas, ang asunto, sangayon sa pagkakaintindi ko sa mga batas natin. Samantala, naninindigan naman ang DOJ na hindi lamang public funds o pera ng taong bayan ang pinag-uusapan upang masampahan ng plunder ang isang public official. Paliwanag ni Undersecretary Nicholas Felix T., malinaw itong isinasaad ng Republic Act 7080 o Plunder Law, partikular ang probisyon ng ill-gotten wealth na hindi anya sinasabi sa batas na kailangan ito ay public funds. From a plain reading of the law, hindi kailangan na public funds ang subject funds for a prosecution on plunder. Dagdag pa ng kagawaran, hindi ito ang unang kaso na nahawakan nila kaugnay ng plunder. Marami na silang naimbestigahan na may kinalaman sa pagkakamal ng pera para sa pakinabang na lagpas sa 50 million pesos. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.